Opsonian wages is not salary, that even though you're absent, you get paid. Opsonian is a detailed account of your work. And guess what? Whatever you do has a payment. Opsonian. Inaiipon yan. Naiipon ang bayad. Kaya lang ang ginawa ng tao ay maraming kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan. Ano yung kasalanan? From the Greek word harmatano. Harmasya. And the one who is sinning is harmatano. Say to the one next to you, harmatano. Ang Tagalog. Kasalanan. Ano ang kasalanan? To aim and miss. To try and fail. In the Gospel of Apostle Paul, that he said, I don't want to do it, but I end up doing it because there is sin living in me. In the Gospel of Andrew E., gusto kong bumait pero di ko magawa. In spite of all the things, do you want the Gospel of Flo G? No, we're not going to go there. But the truth of the matter is, sin is embedded in the life of man. In spite of what man wants to do, kahit ano pa ang gawin ng tao, ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala. At ang kabayaran nito, mga kapatid, ay masama. Ito ay kamatayan. And you know what death is? From the Greek word, thanatos. If you want to see death incarnate, in Marvel, that's Thanos. Thanatos means a misery that begins here on earth while you are living. And after that, gets even worse. Ang kamatayan, sino sa inyo nakakaranas ng kamatayan? Na parang, nafe-feel mo, malapit ka ng mamatay. Mga kapatid, ang kamatayan nagsisimula dito sa lupa. Unti-unti kang namamatay. As a matter of fact, from the moment we were born, our clock is ticking. It's only a matter of time. Death is part of life. Because sin is part of life. Man doesn't need to die. Adam and Eve doesn't need to die. They were in a they were awesome back then in Genesis. But when sin entered the life of man, all man had sin. And death comes to those who sin. Ang masama nito, mga kapatid, ang kamatayan ay lalong naggugumit-git, lalong lumalala, lalong sumasama, lalong nagiging masama ang kamatayan. Bakit? Pagdating sa ikalawang buhay, kung kayo ay naiinitan dito sa Pilipinas, mas malala ang init sa impyerno. Mas malala sa asupre, sa dagat-dagatang apoy. Mas malala ang kamatayan. Kung sa tingin nyo, impyerno ang bahay nyo, mas impyerno, lahat ng basher mo nandun. Lahat ng makasalanan ay nandun. Lahat ng may utang sa'yo. Nandun lahat. Mas masama, lahat ng sakit nandun na. Oh, the 7 deadly sin is there, other than the menial sins. Mga kapatid, death will come to those who cannot pay for their sins. But thanks be to God, salamat sa Panginoon,
Sa panahon na tayo makasalanan, si Kristo'y namatay sa atin. Just in the right time, just in the perfect, just in the nick of time, Christ died for the ungodly. Salamat sa Panginoon, tayo'y naligtas. Bakit? Dahil sa'yo may nadala sa church. Dahil sa ating pakikisama. And so if you bring that into universality, if you put sin in everything, you put sin in relationship, it's gonna break down. You put sin in school, you put sin at work, you put sin in the family, you put sin in your health. Lahat magiging asin. Si Lot naging asin. Kapatid, asawa ni Lot. Mga kapatid, sin is universal. But at the same time, eternal life. Ang walang bayad na buhay na walang hanggan. Sa panahon na lahat ay may bayad, sa biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan walang bayad. Sino sa inyo gusto magbayad pa? Bayaran nyo muna yung utang nyo dito sa lupa. No? Pero biyaya ng Panginoon sa kabutihang palad. The word eternal life, the Greek word aionios. Say it to the one next to you. Aionios. Aionios means eternal. As a matter of fact, there are things you do on earth that is eternal. If you put that in universality, you put eternal in what you do. You put eternal in your relationship, it becomes forever. In a world where wala na raw forever. But I want you to know the book of Matthew chapter 6 verse 21. Store up for yourselves. 20, verse 20, it says there, store up for yourselves treasures in heaven. Mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. In verse 21, dahil sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Do you know what is eternal? As a matter of fact, what you do now, the Bible said, I will not forget your labors of love. What you do on earth echoes an eternity. If you're going to hear from Decimus Maximus Aurelius, medyo nasa 90s na ako, no? The Gladiator says, what you do now echoes an eternity. Ang sabi ni Kristo, yung ginagawa mo rito sa lupa, masisira. Pero yung ginagawa mong pag-iipon para sa langit, hindi masisira. Ilagay mo ang buhay na walang hanggan sa iyong buhay. Hanggang sa langit, may regalo ka sa Panginoon. May putong ka sa Panginoon. Ilagay mo ang buhay na walang hanggan sa iyong pamilya. A family that prays together. I can't hear it. You're not from Novaliches if you don't know that. A family that prays together. We stay together because God is in the midst of us. Ilagay mo ang buhay na walang hanggan. Ilagay mo ang kaligtasan sa iyong trabaho. Sino sa inyo naligtas dahil sa inyong trabaho? Naligtas si sister. Bakit? May nag-aakay, may coworker. Sino sa inyo naligtas dahil sa kapamilya? Kapamilya, kapuso. Kapuso. Okay. Kapamilya. Dahil sa magulang nyo.
dahil sa anak nyo, dahil sa biyanan nyo, tayo'y naligtas. Dahil sa inyong asawa. Sabihin nyo sa katabi nyo, salamat sa iyo. Naligtas ako. Nako, tumador. Dapat hangover ako ngayon, pastor. Dapat nasa kasalanan, dapat nasa ospital, dapat nasa kulungan, dapat patay na ako, ngunit salamat sa iyo. Nang dahil sa iyo, naligtas ako. Oh? May mga taong gumagawa. Ilalagay mo ang buhay na walang hanggan sa iyong paglilingkod. Langit ang baksak mo. Tandaan natin, we are not of this world. We are just passing by. Eventually, we will all go to what God has promised. The Lord said, in my Father's house, there are many mansions. Pag hindi mo sasabihin sa sanlibutan ang tungkol sa kasalanan at sa kamatayan, ang tao ay hindi makapagsisisi. Mga kapatid, ngunit dahil ang Diyos ay mabuti, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay maligtas. At hanggang kailan natin gagawin ito? Mga kapatid, the book of Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise, making the best of use of time, because the days are evil. In different translation, redeeming the time because the days are evil. Ang ating panahon ay masama. No? Lalong sumasama, palala ng palala ang kasalanan. You just never know. And it's just beginning. Pero tayong mga anak ng Diyos, mangangaral hanggang sa dumating ang Panginoon. Hanggat ang tao ay makasalanan, nariyan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggat ang Diyos ay nagliligtas, nariyan ang mabuting balita na maririnig ng tao. As a matter of fact, I'm so thankful because today we have people that were blessed and that were saved, nakatanggap sa Panginoon during ESS4. We're so thankful, hindi lamang sila dumadalo, kumakanta na rin dito sa harapan. Oh, God is good! Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang bayan ng Diyos, they know what to do with time. They will take advantage of time. They will redeem the time. They're not going to waste your time, your money, and your gas. God will use every moment, every talent, every opportunity for the glory of God.